Ano nga ba ang mangyayari kay Yuta matapos ang 5 minutes na duration or palugit ng paggamit niya ng kanyang copy technique? Mamamatay na nga ba siya? Magkakaroon ng tsansang bumalik si Gojo Satoru o magti-take over na naman ang presensya ni Kenjaku? Pati na rin ang kung gaano ba kalakas ang kombinasyon na ito na Gota or ang katawan ni Gojo Satoru at ang utak ni Yuta Okkotsu laban kay Sukuna na napakahina na ngayon at nakakasurvive na lamang ng dahil sa kanyang napakaraming nagagawang binding vows. Ang lahat ng mga katanungan na yan at ang lahat ng posibilidad ay pag-uusapan natin sa video na ito. Nakita naman natin sa latest chapter na ang chapter 261 na nagsimula na naman nga ang banggaan ng dalawang pinakamalakas na domain expansions sa loob ng verse. Pero sino nga ba ang mananaig sa dalawa sa pagkakataong ito? Since alam na alam at pamilyar naman na tayo kay Sukuna, pag-usapan naman natin ngayon kung gaano kalakas, anong kahinaan at kung anong mga possibilities and potential ng combination ni Gojo at ni Yuta. Isa sa magiging pinakamalaking factor dito ay kung magagamit ba ni Yuta ang mga nakopya niyang curse technique ngayong gamit niya ng katawan ni Gojo Satoru. Dahil alam naman natin na kung ang katawan pa lang ni Gojo ay napakalakas na, paano kung magagawa pa ni Yutang madala maging ang mga nakopya niyang curse technique sa mga nagawa niyang laban previously nang gamit niya pa ang kanyang original na katawan? Although hindi pa tayo sure, pero I think ang sagot dyan ay oo. Dahil nakita naman natin na sa pamamagitan nga ng body hopping technique ni Kenjaku ay naggagawa pa rin niyang madala ang curse technique ng iilan sa mga pinanggalingan niyang vessels. Ang isa sa pinakamalaking example nito ay ang paggamit ni Kenjaku ng curse technique ng nanay ni Yuji na si Kaori Itadori. Kahit na nasa katawan na ni Geto itong si Kenjaku ay nagawa niya pa ring mapigilan ang nagawang black hole ni Yuki Tsukumo na nakopya niya lamang mula nga sa nanay nitong si Yuji. Nabanggit sa manga na si Kaori ay may abilidad na i-manipulate ang reversed curse technique na dahilan kung bakit kaya niyang i-manipulate freely ang gravity. Kaya naman nagtaglay ito ng abilidad na tinatawag na anti-gravity system na ginamit nga ni Kenjaku para makasurvive sa isang massive na final attack na iniwan ni Yuki Tsukumo. And since kahit na si Yuta ang pinag-uusapan natin dito, sa pamamagitan nga ng kanyang copy technique, makakapi niya maging ang iba pang mga factors na naggagawa ng curse technique na kinopya niya. At hindi lang yun, dahil ang pinag-uusapan pa lang natin dito ay ang mga curse techniques na nakopya nitong si Yuta sa kanyang mga nakalaban. Paano kung makopya niya din ang mga curse technique na nakuha naman ni Kenjaku sa mga nagawa niyang laban? Isipin nyo na lang kung gaano ka-OP itong si Yuta kung sakaling mangyari yun, lalong-lalo na't nasa katawan pa siya nitong si Gojo Satoru. At hindi lamang yun, dahil isipin nyo, kung gumagana pa ang 6 Eyes sa katawan nitong si Gojo, hindi malabong mas lalo niya pang ma-maximize ang potensyal ng mga curse techniques na yun dahil sa pamamagitan nga ng 6 Eyes ay nagiging mas efficient at mas optimal ang paggamit ng cursed energy. Ngayon isa pang tanong, magagamit pa nga ba ni Yuta ang 6 Eyes o may 6 Eyes pa nga ba ang patay na katawan ni Gojo Satoru? Sa tingin ko alam naman natin ang sagot dyan dahil mismong si Sukuna na ang nagsabi na nakilala niya ang taong ito mula pa lang sa mga mata, hence the reason kung bakit meron niyang editor's note sa chapter 261 na those eyes cannot be mistaken. Pero magagawa ba ni Yutang gamitin ng tama ang 6 eyes gayong si Gojo nga ay nahirapan pang i-master ito? And it took him a lot of time na dahilan kung bakit hindi pa niya nagawang ma-master ang paggamit ng 6 Eyes magmula ng pagkabata niya. Also magiging isang napakalaking factor din ang pagkakaroon ng bloodline sa gitna ng dalawang ito dahil alam naman natin ang 6 Eyes ay nagmamanifest lamang sa mga miyembro ng Gojo clan. Pero I think hindi naman yun magiging isang napakalaking deal dahil tulad nga ng sinabi ni Gojo Satoru, they are distant relatives na para bang meron talagang koneksyon ang kanilang mga ancestors. Na in-specify pa nga ni Gojo Satoru na pareho silang descendant ni Sugawara. So from that hint, pwede nating isipin na pwede talagang isang miyembro ng Gojo clan itong si Yuta and hindi lamang nila yun na pinpoint dahil nga distant relatives sila. And not just that, binigyan pa ng diin itong si Gege Akutami na pwedeng hindi lamang siya descendant ng Sugawaras. Kung hindi, pwedeng descendant din siya ng Fujiwaras dahil nabanggit yun ni Uro at nabanggit ni Gojo sa latest chapter na pwedeng hindi sila nagkakamali at pareho silang tama. At hindi lang yun, dahil kung sakaling ang totoo yun na parehong pinanggalingan nitong si Yuta, hindi lamang si Sugawara at hindi lamang si Fujiwara, nangangahulugan na magmula sa magkabilang panig ay ma-adapt at ma-manifest niya ang special abilities magmula sa magkabilang bloodlines. Na dahilan kung bakit nasabi ni Gojo na pwedeng mas blessed pa nga daw itong si Yuta kahit ikumpara sa kanya dahil kung sakaling nanggaling siya sa dalawang pinakamalakas na ancestors na yun, pwedeng siya ang maging combination ng lakas ng dalawang yun. Dahil tulad ni Gojo na natawag ng strongest dahil sa kanya lamang nagmanifest ang hindi lamang dalawang 6 eyes kung hindi kasama pang limitless.
Paano nalaman kung si Yuta ang maging pinakaunang fusion ng dalawang ancestors na yon na hindi pa nangyari sa buong history ng Jujutsu Kaisen dahil alam naman natin na meron niyang napakatinding alitan sa gitna ng Fujiwaras at ng mga Sugawaras. Kung sakaling tama or mali man ang ating expectation na ito, sigurado naman na may ipapakitang panggugulat itong si Gege Akutami na may kinalaman sa mga ancestors na yon dahil hindi naman yun i-insert ni Gege Akutami at bibigyan ng diin na katulad ng ginawa niya kung wala naman yung kwenta sa storya. Ngayon dumako naman tayo sa isa sa pinaka-pinag-uusapang usapin ngayon na pwedeng magbalik pa si Gojo or pwedeng si Kenjaku naman ang mag-takeover. Nang dahil nga sa nangyari sa Shibuya na matapos ngang napakatagal nang gamitin ni Kenjaku ang katawan ni Geto, matapos sabihin ni Gojo ang salitang "Will you let somebody control your body like that?" ay sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagawa pa nga ni Getong gamitin ang kanyang kamay at ma-override ang pagkokontrol ng brain ni Kenjaku. Isang bagay na gumulat maging kay Kenny at pwede din natin ditong balikan ang katagang the soul is the body and the body is the soul. And knowing na after 5 minutes nga ay hindi natin alam kung anong mangyayari sa katawan ni Yuta, especially dahil hindi natin alam kung anong kondisyon at ang activation factors ng body hopping curse technique nitong si Kenjaku. Meron lamang tayong 5 possibilities sa pwedeng mangyari matapos ang 5 minutes duration ng kanyang copy technique. Una ay ang mamamatay si Yuta dahil nga sa hindi niya na mapagpapatuloy ang paggamit ng curse technique ni Kenjaku dahil matatapos na ang duration ng kanyang curse technique. Pangalawa ay pwedeng makabalik pa rin siya sa kanyang original na katawan sa pamamagitan nga ng tulong ni Nita, ni Shoko at ni Amai, especially dahil sa tulungan ng curse technique ni Amai na pwede siyang mag-supply ng sugar or glucose sa utak na magdudulot ng pag-function nito. Ang pangatlo ay pwedeng magkatotoo nga ang prediction nila na ang paglipat nitong si Kenjaku ng vessels ay nagagawa sa pamamagitan ng isang one-time activation at dahil doon ay manatili na siya sa katawan ng Honored One at ang maging simbolo ng the strongest para sa susunod na generation. At ang pang-apat naman ay pwedeng may mag-take over na panibagong presensya matapos ang 5 minutong yon. Na tulad ng sinabi ko kanina, ang una ay ang pinakahihiling ng lahat, ang pinaka-aasahan ng lahat ng Gojo fans na pwede pang magbalik ng Honored One. Ito ay magiging parabang karugtong ng unang posibilidad na matapos makabalik nitong si Yuta sa kanyang original na katawan ay maiwan niya ang katawan ni Gojo Satoru sa original nitong soul. Dahil as you know, ang brain na original ni Gojo ay nasa katawan ngayon ni Yuta dahil nag-swap nga sila ng brain sa pamamagitan ng curse technique ni Kenjaku. Wherein magpe-play ng isang napakalaking parte itong si Amai sa pamamagitan ng pagsusupply ng sugar sa utak nitong si Gojo para mag-function pa rin ito at sa pagkakataon na kailangan ng magbalik nitong si Yuta sa kanyang original na katawan ay maibalik din ang fully functioning na utak ni Gojo sa kanyang original din na katawan. Na honestly at this point napakalabo na, especially dahil ang pinag-uusapan natin dito ay ang author na si Gege Akutami na talagang kinamumuhiya ng karakter ni Gojo. At ang pangalawa naman ay pwedeng ang mag-take over na presensya ay ang pinakaugat ng lahat na si Kenjaku. O patay na nga si Kenjaku, tinusok na nitong si Yuta ng katana ang brain na nasa ulo ni Geto Suguru. At hindi lamang yun, pinakain niya pa ang utak na yun kay Rika para nga makopy ang curse technique nito. Pero paano na lamang kung dahil sa pamamagitan nun ay magawa ni Kenjaku na mag-emerge naman matapos ang 5 minutes na duration ng kanyang copy technique? Hindi malabo yun, especially dahil nga sa hindi naman natin alam kung anong kondisyon at ang napakaraming detalye tungkol kay Kenjaku. Unang-una sa lahat, hindi nga natin alam kung paano niya na ililipat ang brain na yun papunta sa ibang vessel. Paano kung ito mismo ang kondisyon na kailangan ay mapatay siya and for some unknown method ay magagawa niyang mag-manifest sa kanyang susunod na magiging vessel. Not to mention, kinain pa siya nitong si Rika. Now just what if? Paano na lamang kung itong si Kenjaku ay hindi ang brain na yon, kung hindi ang mismong curse technique? Nangangahulugan lamang yon na pwede talagang mangyari ang worst case scenario. And oo, nasabi naman na hindi kayang i-take over ni Kenjaku ang katawan ni Gojo dahil napakalakas ng soul nito at hindi niya kayang i-take ang paggamit ng Six Eyes. At matutusta ang utak nitong si Kenjaku kung pipilitin niyang gamitin yon. Pero paano kung itong si Yuta ang magiging susi para ma-pull off niya na magamit ang katawan ng Honored One, wherein magpe-play as a huge factor ang pagiging descendant niya ng Sugawaras at ng Fujiwaras. But I guess bago natin matuklasan ang tungkol sa bagay na yon ay mawi-witness muna natin ang napakatinding laban na naman sa gitna ni Gota or ng combination ni Gojo at ni Yuta
laban kay Sukuna na talagang napakahina na ngayon. Pero kudos pa rin kay Yuta Okkotsu na isinakripisyo mismo ang kanyang sariling humanity para lamang sa tsansa na matalo si Sukuna. Na-justify din dito ni Yuta kung bakit napakatindi ng pagka-nervyos niya sa nangyaring duelo sa gitna ng Honored One at ng King of Curses dahil siya pala ang may pinakamabigat na dinadala sa pwedeng mangyari matapos ang resulta ng laban na yon. At napakaangas dito ni Yuta para isipin na siguradong sigurado siya na kaya niyang patayin si Kenjaku dahil hindi niya na tinanong ang kahit na ano pang kondisyon maliban sa mga permission ng mga pinakamalalapit na tao kay Gojo na talagang nagpapakita lang na no matter what, papatayin niya talaga si Kenjaku. But anyways, napakalakas ng combination na ito ng utak at ng curse techniques ni Yuta at ng katawan ni Gojo Satoru. Sa pagtatapos ng magiging resulta ng laban na ito sa gitna ng version na ito ni Gojo at ni Yuta at ni Sukuna, masasagot dito kung ano nga ba si Gojo Satoru. Nagiba siyang the strongest nang dahil siya si Gojo o siya ba si Gojo dahil siya ang strongest? Kung matalo si Yuta kahit nanggamit niya pa ang katawan ng Honored One, nangangahulugan lamang na ito na siya ang the strongest dahil siya si Gojo. Pero kung tatalunin ni Yuta itong si Sukuna gamit ang katawan ng Honored One, nangangahulugan lamang na siya si Gojo dahil siya ang the strongest. Now I have two questions for you guys. Sino sa tingin niyong mananalo? Si Sukuna ba o si Yuta? Or pagkatapos ng 5 minutes na hindi pa tapos ang laban, ano sa tingin niyo ang mangyayari at bakit? I would love to hear your opinions para magkaroon pa tayo ng mas madaming ideas at ng brainstorming para sa community na to. But anyways, that is all for this video and I hope you have a great time watching it at nagkaroon kayo ng mas marami pang mga ideya sa pwedeng mangyari sa susunod na chapter lalong-lalo na't medyo mahaba pa ang chapter break. Don't forget to leave a like, subscribe and ring the bell button para sa mas marami pang Jujutsu Kaisen contents at huwag mo na din kalimutang i-follow ang ating official Facebook page at ang ating official TikTok account. Again, this is your dude, Updated Weeb, and I will see you guys on the next one.